Morning guys. Maagang maaga papunta ako kay na ate. At ako ay mamama ko. Dadaling Manila. Masasalubong ko si Gwen eh. Siya palabas, ako papasok. Kaya mag-aga si ate papuntang Nyugan ko yan eh. Mag-aga kaya? Grabe ang daan dito ngayon guys. Pag kasi malakas ang ulan, dito rin dumadaan ang tubig. Ganyan siya guys, oh. Napakahirap. Kaya sa ngayon ang kalabaw hindi makadaan dito. Kalabaw na may kareta o kaya may mga paragos. Sobrang lalim. Hindi kakayanin ng kalabaw. Yun no, sirang-sira to guys. Ito, tinakpan-takpan ng alak. Dati kasi hukay na hukay ito. Oh, dito sa part na to pala talagang railing daanan ng tubig. Sira ang daan. Sa kalapit barangay pa ang ikot ng mga may ano ngayon, pinapahilang mga kopra, nyug. Medyo malalim din pala ang ilog ngayon. Malabo ang ilog. Ito pala guys, naging dalawa rin pala ang ilog dito sa gawin na to. Nagkaroon din siya ng panibagong island dito. Ito, sa side na to, saka sa side na to. Parang dati, ito yun oh. Ngayon naman eh, parang nagiging isa na ulit sila. Lagi-lagi nagbabago ang ilog. Yan yung pababa nung inakyat kong hanging bridge. Yan yung cable. Taas. Malapit na tayo kina ate. Sobrang maputik din guys. Layo pa ako. Siguro mga 50 meters away. Naririnig ko yung washing machine niya. Naglalaba. Naglalaba si Lola Jo. Ate! Natawag ako guys kasi baka may aso. Hindi sanay sa akin yung mga aso. Aso. May aso? May aso ka? Ay, nakatali naman. Naglalaba nga si ate. Sabi ni ate guys, baka mahihirapan na ako maghanap ng lukarin. Kasi medyo matagal na yung mga nalaglag ng bagyo. So, the best na lang ay gagawa na lang namin si Kuya Wensi ng ano, dulsing kundul. Ito. Doon na lang ibibigay kay ano. Madami kasi si ate dito. Yan. Ihatid ko kay Ihatid daw ni ate. Ito guys, ito pala ang tawag dito sa English ay winter melon. Winter melon. Kasi mukha siyang winter nga naman, oh. So, parang nag-yellow-yellow siya. Oh my God. Yes. Napakahirap pala nito ating biyakin. Yan sa baba mo ipupok. Ah, sa puwet? Sa ibaba, sa simento. Ah, sa semento. Oo nga. Walang buwelo sa baba. Okay. Nakasalubong ko si Kuya Noe dyan sa may kawayanan ni ano ate. Nila Kuya Dennis na balani. Anong oras kaya natin mapuntang Nyugan si ate? Ewan ko niya, punta mo na niya. Ah, baka di ka makapasok ate. Ang kundol. Baka malaki-laki yung dito. Ano bang yan? Kasi natulog-tulog at saka palagi ng buhay talaga. Ayan guys. Ayan.
Dalawa ang niyad-yad ko. Finish na siya. Sa bahay ko siya lulutuin. Dito ko lang niyad-yad. Saan kaya si ate? Iniwanan na. Daming livestock. Nagpapaaraw din sila, guys. Ay, nasa banlat pala si ate. Ito, guys. Tiger orchids. Kukuha pala ako ng supling. Yan, mahilig sa ganyan si Kuya Nui. Tinalo pa si ate. Ayan, ang daming supling. Mahingi ako. Ito, gusto ko itong buntot pusa. Bira na yung nakakakita ako ng mga ganito eh. Konti lang. Yan. Ito pa guys, mga tiger orchids na nakakabit sa natumbang madre cacao. Yan. Kuha ako ng ilang suhi. Ito guys, yung inahin last time, oh. Laki na. Sa gitna yung mga biig niya. Yung last time na nag-video ako. Ito na sila ngayon. Ayokong pumasok kasi si ate lang napasok dyan. Lalaki na, mga palakihin. Pagbababo. Ito ulit yung buntis naman ni ate na baboy. Naku, napakalaki, nakakatuwa pero usog. Laki. Medyo nag-aalala si ate kasi may ASF ngayon. Sana hindi na makarating dito. Iwanan ko saglit si ate. Try ko pa din hanapan si Kuya Wensi na pwedeng gawing bukayo. Kasi kapag kaluka rin naman, tumatagal naman talaga siya. Medyo na-stuck din naman siya. Mahirap kasing matagalan ako kakahanap. Kailangan madala na agad ito sa Ginakutan Binsons. Di katulad ng buko na madaling mabulok. Ito yung nyugan nila Kuya Nui dito. Sa kabilang ilog. Ganda tabas. Ito guys. Baka luka rin to. Kahit dalawang ano lang. Makakain lang si Kuya Wensi ng bukayo. Nakakatawa guys, oh. Binubunutan ko yung lukarin eh. Nagsilapitan yung mga bingala at bingala at manok. Mula doon sa bahay nila ate. alam niyo yung tama ng itak sa ano ha. Dito na sila guys. Ang saya-saya. You're waiting for the coconut ha. Paligiran na ako ng mga bingala at manok. May pa magpicture. Pati naman itong itik na to nakikisali. Nakaisa ako. Okay na guys, 2 buo lang. Hello. Umali aligid. Yan ang hinihintay nila. Ang biyakan sila. Ayan, binigyan ko na kayo ng share nyo. Bye. Ito guys. Yadyarin ko siya. Hindi mo na. Ay, natin sobrang sipag ng matanda. Sobrang pagod. Ay, ngayon naman daw, luglad na. Almost done guys. Ayan. Mamako na kami guys. Sama ko si ate. Pag ako'y, alam mo kung gusto mo itong kumain ng walang, inaano ko lang ito. Nilalagay sa mainit. Tapos meron akong isang itlog. Parang binablanch. Oo. Parang ano ka nung itlog, isama mo pag prito mo. Prito ating pako. Pag
Ah, Yung itlog baga, di binati mo. Lulutuin mo. Yun lang ang gawa ko. Si Maring pa naman ang nagturo sa akin. ako pag nangunguha nito, dulo lang talaga. Yung iba'y ang hahabang kumuha ng pako. Ang nahabaan yan, pag yung ipapakita. Hindi nga lang din ang sumuka. Yan guys, ang aking dala palabas dito kina ate. Niyad-yad na buko, tsaka niyad-yad na kundol. Then may luya. Nagdala ako ng dapong tigre, tsaka buntot pusa. Back to bukayo making tayo. Yan. Konti lang. May luya na siya. Yan. Malapit na guys maluto. Patutungin ko lang ng konti. Kasi masarap sa bukayo yung medyo may tutong. Ito naman guys yung kundol. Piniga ko lang ng konti. Tapos sukalan, sinalang. Para lang din tong bukayo. Masarap nga nito may pili. Kaya lang masyado kasing nagmamadali yung biyahe. Kaya hindi na nakahanap ng pili. Ito naman guys yung pako. Sumikip na. Babalutin ko sa dahon ng saging kasi dadalhin ng Manila to. Kailangan manatili siyang sariwa. First time ko guys magpadala ng pako. Si Nanay Tela ang karaniwang gumagawa nito noon. Padala kina Kuya Ding, Kuya Amor. Okay na, Kuya Wensi. Ito naman ang bukayo. Okay na din siya. Luto na ang kundol. Dulsing kundol. Palamigin lang natin. Yan. Ito yung pako ni Kuya Wensi. Yan. Biyaheng Manila na po siya. Mamaya. Yan. Dadalhin ni ate. Hahatid niya. Matandang kaugalian nating mga Pilipino. Yung pagpapadala ng mga bagay na nakasanayan nating kainin. Nung mga bata pa tayo. Although kaya namang hanapin yan sa Manila. Sa SM meron naman pako. Kung gusto mo lang makakain. Kaya lang minsan yung mga ganong bagay parang lambing na lang din ng mga kamag-anak natin na mapadalhan sila. So, kaligayahan din, di ba? Sa mga nakakapagpadala naman ng mga ganung bagay-bagay, ang saya rin. Kasi alam mo yung feeling na kung ikaw yung nandun sobrang masisiyahan ka rin na makatanggap ng mga ganong padala. Ay, salamat nga pala sa panonood ninyong lahat. Hanggang sa susunod na video, 95 na subscribers. Salamat sa inyong lahat. Till next video na po. Bye!